kung para sa kapayapaan at para sa karapatan ng mamamayan ang mga organisasyong Gabriela, Bayan Muna, Anak Pawis Kabataan, Bagong Alyansa Makabayan at iba pa na mga itinayo ng CPP at hindi nila aaminin, if they are for peace and para sa pagdepensa sa karapatan ng mamamayan, bakit hindi nila kinukundina ang pagpatay sa mga sundalo, pulis, mga lumad leaders sa Mindanao? Iyan ang makikita natin kung bakit kailangan itong ibunyag at may paliwanag sa mamamayan. Ang CPP and PNDF ay naglalayong ibagsak ang gobyerno at agawin ang kapangyarihan sa gobyerno sa pamamagitan ng marahas at madugong pamamaraan, yung tinatawag na armed struggle. So the CPP and PNDF was established and created for the purpose of the violent overthrow of the government. At ang layunin nito ay para maitayo ang sistemang komunista sa ating bayan, kung saan ang Communist Party of the Philippines ang kokontrol sa gobyerno. At ang lahat ng mga pamamahala susunod ayon sa ideolohiya at paniniwala ng komunismo. Yan ang pinakalayunin nito. Sa pamamaraang yan, para mapalaganap niya ang kanyang pagre-recruit sa mamamayan sa iba't ibang sektor, kailangan niya magtayo ng mga tinatawag na mga front organizations. Ito yung ginagamit para sa pagre-recruit sa kabataan at estudyante, sa mga eskwelahan, sa pabrika, mga labor, sa mga community ng mga magsasaka, sa urban poor. Lahat ng sektor halos ini-infiltrate niya, pero hindi kaagad para sa komunismo, kung hindi para doon sa mga advokasya at ang tinatawag nilang mga legitimate issues na sa matagal na panahon hindi natutugunan ng government. Pero ang delikado dito kasi pag nagtayo siya ng mga organizations na ito, kagaya ng party list nila, nakaka-infiltrate sila sa Congress. Bit-bit nila ang propaganda agitation sa interest ng CPP and PNDF, and yet hindi mo sila basta-basta mapigilan dahil nagkakaroon na sila ng maskara, ng cover. Yun ang layunin nila, na sa dalawang pamamaraan may armado sa kanayunan at may hindi armado sa mga lungsod, pero magkadugtong at nagtutulungan. Yan ang papel ng mga front organizations na ayaw umamin that they are part and parcel of the entire spectrum and operations of the CPP and PANDF. Ang ideolohiya ng komunismo, dumating sa Pilipinas yan mga 1930s, before World War II. So hindi original ito kay Joma Sison. Pagkatapos pong mabuo ang isang komunistang bansa sa Europe, ang binabanggit natin dito ay ang Soviet Union. Sa panahon na nagtagumpay sila sa Bolshevik Revolution of 1917 sa Russia, naitayo nila ang komunismong bansa na naniniwala doon sa mga filosofiya at ideolohiya ni Marx, ni Lenin, upang kung saan ang mga properties, private properties at ang kayamanan, kinokontrol ng isang partido lang. At lahat ay kinokontrol ng buhay ng mamamayan. At nag-recruit sila at nagpalaganap sa buong daigdig. Ito yung panahon na nagsisimula ang Cold War. So sa Pilipinas, dumating yan dito noong 1930. November 7, itinayo ang Partido Komunista ng Pilipinas. And si Joma Sison ay ipinanganak 1939 yata or 1938. So wala pa siya, may PKP na. Pero nung nasa UP na siya, dito siya nagsimulang ma-recruit ng papunta sa lumang Partido Komunista ng Pilipinas. Pero nagkaroon sila ng mga tunggalian at mga di pagkakaunawaan sa linya at ideolohiya, kung kaya nagtayo siya ng sariling partido niya at pinalaganap niya ang Marxismo-Leninismo sa buong kapuluan. At ang kaibahan ni Joma Sison sa panahon niya, pinalakas niya ang NPA na naglalayong magkaroon ng armadong tunggalian sa ating bayan. At sa pamamagitan ng NPA, nagkakaroon siya ng puwersa para maghasik ng karahasan ng terorismo at nagkakaroon ng matinding problema dahil nakakaya niyang mamerwisyo at mag-create ng distraction sa ating lipunan. Kung kaya, kumpara mo sa lumang Partido Komunista, mas naging successful itong CPP nila Joma na nakapag-create ng NPA. Ang kasalukuyang mga karahasan, pagpatay, at ang maraming mga nangyayari sa ating bayan, dahil siya naman ang pinuno talaga ng CPP, NPA, NDF,
Every time may mama-ambush na pulis, may mamamatay na mga sundalo, pinapalakpakan ni Joma Sison sa Netherlands. At dahil dyan, ay nakikita natin ang linya ng kanilang organisasyon. Si Joma Sison pa rin talaga ang namumuno nito. Pangalawa, kung para sa kapayapaan at para sa karapatan ng mamamayan ang mga organisasyong Gabriela, Bayan Muna, Anak Pawis Kabataan, Bagong Alyansa Makabayan, at iba pa na mga itinayo ng CPP at hindi nila aaminin, if they are for peace and para sa pagdepensa sa karapatan ng mamamayan, bakit hindi nila kinukundina ang pagpatay sa mga sundalo, pulis, mga lumad leaders sa Mindanao? Iyan ang makikita natin kung bakit kailangan itong ibunyag at may paliwanag sa mamamayan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.